So, andito tayo ngayon ulit sa babuyan. I-update natin yung mga biik natin. Ito mga 1 month na to, mga biik. So, 4, 6, 8, 4, 4, 5. So, 4, 6. So, dalawang batch to. 6 to 5. Mga pure na native yan. And din yung bulugan. Half native, half baboy ramo. Kaya malit yung tenga niya. Buo yun kuko niya sa harap saka sa likod. So yun yung bulugan natin. Mabait siya. Hindi siya nangangas kapag ayaw magpakasta ng baboy ng madalaga. Hindi niya na kinakasta. So lakas binedede. So itong inahin na to parang naging na siya surrogate mother. Kaya ang daming dumedede sa kanya. So bali 10 lahat to. So punta po tayo dito. Ayan, may mga batch, ibang batch naman nandito So eto naman yon kay Lola. Hello. Hello Lola. La. Ito yun nag-anak ng ng 8, namatay ni sa bali 7 lang. Yun natira. Malalaki namang anak niya. Pero may isa at na payat. Hindi ko alam kung mukhang bibigay or So eto yun ng anak na si Lola. Yun may iika-ika na sobrang taba. Native pig din natin yan. Eto yung mestiza na native pig. Bagong panganak lang kahapon. So masisigla naman yung mga anak niya. Mukhang malulusog naman sila. 2, 4, 6, 7 may pare-pare sila, may puti sa noo. So yan po yung bagong mestiza native pig natin na krenos ng bulugan. Ito yung pinakabagong panganak. Tapos meron din dito itong mga ito yung maliliit 3, isang maliit, pero yung mga nanay nila medyo maliliit din. Mga bagong yan, bagong panganak, first time nilang mag anak. Ito isang lola to. Bali yung tinatawag natin na lola, sila yung 4 na yung first na 3 babae na pinagmulan ng 15 na baboy natin na native pig. May mga anak siya doon, buntis na din, 2. So hinintay natin mga anak. Yun, 2 na yun. Saka dito. Lesson learned. Nakawala lang sila dati. May 3 nakunan. Kasi ang pinagsama-sama namin yun 3 bulugan. So yun, hinahabol-habol nila, pinipilit nilang kastahin kahit buntis na, kaya nakunan 2. May isa pang naging mahina, buntis. So hindi siya kumain ng 3 days. Kinatay na lang namin para mahabol. Ang nangyari, may anak na 7 sa loob ng tiyan. So eto yung nanganak ng 5. Problema, namatay yung 2. Eto siya. Namatay yung 2, kinain niya yung isa, kinain ng ibang inahin yung isa. Kaya 2 na lang natira. Pero first time nitong manak. So asahan sa susunod, mas madami na siyang anak. Bale, kapatid niya yon, 2 nandoon. Buntis din yun, malapit na din mga anak. Kaya tinulong namin. Ngayon, magpapagawa tayo ng kulungan nila dito. Papabakuran natin ng hollow block. Tapos, i-divide na lang ang lawak ng per selda 6 by 4 para kapag hinati mo 3 by 4 bawat selda. So ang gagawin natin na division na lang yun 4 by 6 hollow block, tapos kapag hinati mo sa 3 by 4 magiging ang pang di-divide na lang natin, yero na lang.
para pag tinanggal mo yung yero, maluwag pa rin. Wala tayong flooring, lupa lang yung flooring natin. So update natin sa mga naggagawa ng hollow block. So ito, malapit na sila matapos. Andito na, pinataasan natin yan hollow block na pader natin. Nagpagawa rin tayo ng tali nung dalawang nakakawalang bulugan para maitali na lang natin. So eto, malapit na matapos, malapit na sila. So yun, ang linis. Kapag baboy, kakainin na talaga yung mga damo, malilinisan. So andyan na po, taman-tama lang yan, oh. Atakwa do nga hollow block nga patong nababaunay no ka hanga patungan gam nakapatang datay ni manaharan ko ore kanu gayam hanga kwan patpatungan di harapin nya di harapanin ore tati tulat tati saruno yon takitan nanto kanu no kada selda naman no gum kwat palitadan yun tun sapay maata nya kanindi ore di ko mapatungan pa niya dua so eto, hanapin natin yung mga baboy natin. Nakakarating sila hanggang dito kasi nga ano lang naman to, hindi naman ganun kalawak eh. Nasa 4,800 square meter ata. Hindi ko sure, hindi daabot ng kalahating hektarya. So andun yung mga baboy natin, nakakarating sila sa gilid. Bali hindi sila nagpalitada kasi umulan kahapon ng malakas. Nag ulit ng ng kahoy. Nag ulit ng tubig, nag-ipon ulit. Kaya hindi nila muna mapapalitadahan to. Ang ginawa na lang nila, tinaasan yun yung bakod. So itong dalawa daw ang dadagdagan or tatlo. Tingin ko yung tatlo. So parang ang bilis. Andun lahat sila sa gilid. I-zoom natin. So yan, 4.2 zoom nya. Hanggang 10 lang ang zoom nito eh. So yan, nandyan sila sa gilid. May mga saging pa doon. Ang daming saging dati dyan. So inubos nila in the span of 1 month nung pinakawalan. Kasi nasa year pa lang dati nagbakod tayo ng dati ng 1,000 square meter lang. Pero nung ang lalaki nila at saka dumami na, binobol lang nila yun yung yero. Kaya nag-decide kami na hollow block na lang. Medyo malaking gastos kaso nga lang bawi naman. So may mga biik tayo na sa ata yun, nasa 30. Oo, 30. Tapos may malalaki ang tinaapat na malapit ng mga anak na inahin. Aside tong mga to, kasi mga buntis na naman to. Ito mga eto kasi lalaki to. Ito yung ito yung lalaki na to ang nakunan yung tatlo. Pinipilit niya. Nakastahin. So nakagawa na kami ng tali. Tatali na lang to. Ito dalawang lalaki, itong dalawang lalaki na to ang itatali. Mamayang gabi sana kasi siya maatap, tawag doon ng maatap. Ayaw yung patali, ayaw yung palipat. So dami mo papansin yan, dami nating nahulog na nyog galing dyan. Ito yung giant coconut. Giant coconut sila pero mababa pa lang, namumunga na.
Ang mga dwarf coconut kasi maliliit ang bunga, ang liliit. So mas maganda to pang benta, pang sarili, kasi ang lalaki ng bunga eh. Mga binebenta ko usually sa Manila, mga dwarf coconut na yun, ang liit ng mga bunga, hindi sulit. So iniipon natin yung mga yung mga hinog, yun yung tinatanim natin na panghalo doon sa pispan, kasi hindi nilang kayang supplyan dahil malawak yung pispan, yung pila-pila niya. So naghanap kami kanina, ang dahil nahanap, kulang pa rin. Siguro mga 14 na nakuha namin kanina. Dama rin pa rin kulang, kasi ang ginawa ko isa't kalahating di pala ganun lang kahaba, pagitan ng mga nyug para mas magandang tignan. So yan, may sumusunod sila na dalawa. So mamaya maya magpapakain na. Papakain na yung pagpapakain natin. So yun lang po. Titignan na nga natin kung sino yung mga nagpapa-shout out. Hindi ko nakabesa. Si Saroni Dargantes ng South Korea. Shout out po sa inyo, sir. Si Romel Kamunggol, Marcelo Kamunggol pala, at saka Pats TV. Shout out sa inyo mga sir. Ingat po lagi, lalo na yung mga OFW na nanonood, na silent viewer lang. Yun, maraming salamat po. Sana madagdagan tayo ng mga subscriber. So ang purpose lang po kaya ako nagblog, parang maisi-share ko kung ano yung pwedeng magandang negosyo na pwedeng kumita, pero kailangan pong pag-aralan, kasi hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin namin. Magto 2 years na, although pinag-aaralan namin, may tagabantay kami, pero mukhang tagabantay lang sila. Sahod ang kailangan nila, hindi sila minsan concerned kung okay ba yung mga baboy. Katulad ng dalawang lalaki, sila pala yung sanhi ng pagkakunan ng ng tatlong inahin, pero wala lang, basta pagluto, mapakain, okay na. So ganun po kahirap kapag hindi mo personal na hindi ka makakuha ng magaling na taga-alaga. Pero okay lang, kasi every 5 days nandito naman yung kapatid ko, uwi siya ng minsan Thursday, ganun, or Saturday, or minsan umuwi siya ng every Saturday, once a week umuwi siya, minsan hindi. So may susubaybay. So isum natin ulit po, kasi nandun yung mga iba, hindi yung karamihan. So tignan lang natin kung gaano kalayo nito. Eto medyo magalaw na. Naka-zoom 9.8 tayo, hindi ko tinodo sa 10. So yun. So yun, saging siguro yung pinupuntahan nila doon. Ano yung pinakamalaki nating baboy, yun si puti. Maano yan, malambing. Kaso nga lang pilit na kinakasta ni yung dalawang bulugan na nakakawala. Yan yung nakatali na na bulugan, mabait sa mga inahin. Kaso nga lang nagagat ng tao. So kung may pumapasok dito sa farm, mini pig farm natin, pwede niyang kagatin. Siya tagabantay. So maluwang pa, kasi nasa halos 60 yung baboy natin. Mukhang maluwag pa yung area. So yung area natin nasa 4,800 square meter siguro. So yun, ibig sabihin kasyang 300 dito na baboy. Pero hindi natin papaabutin sa ganun kadami. Kung may bibili, di-dispose natin kaagad. So yung gusto pong mag-alaga, kung may binebenta kami, meron po, welcome po kayo. Hanapin nyo lang yun, bahay namin, or yun, may bahay ni Kernel, sabi niya, Kernel Pagador. Nagbebenta po kami ng trayo, mga native pigs, saka yun, anak ng mestiza native pig cross na natin sa bulugan natin, na mataas ng dugo na na baboy ramo. 2 days old pa lang po. So ibalik natin sa yan.
So yun lang po yung mai-share natin ngayon na discussion. Update ulit tayo bukas. Hindi ako nakapanguha ng naper kanina, ay nakakuha ka ata ko, nakapaglagay ng kakainin nila pero konti lang. Hindi katulad kahapon, dami kong nilagay kasi sinipag ako dahil yung unang bagong panganak na baboy natin yun. Karamihan kasi dito yung mga baboy ng kapatid ko, pero pinag-aaralan ko pa rin kapag medyo medyo talagang maganda ng kita, lalo na may dito may bakod na pwede nang bumili, papantayan ko yung baboy niya para dito, share na lang kami dito sa bakod. So ayan po, ganun kaluwang ang hectares. So may mga mangilan-ilan dito na nyug sa loob, saka medyo may mga ilan din na malalaking puno ng duhat saka mangga. Yan. So halos lahat ng damo malinis, wala pong nabubuhay, kinakain nila. So yun, mapapansin din na yung dumi nila kalat-kalat. Kapag umaraw, nawawala na yung amoy. Kaya sabi minsan nagkatay kami ng malaking lalaki, 80 kilos ata. Ang daming kapitbahay na bumili. Sabi nila wala daw lasang yung kulungan na usually na nalalasahan natin kapag bumili tayo ng 2 kilo na baboy. And masarap masarap yun karne, malinamnam. So iba talaga ang native. Kaya konti lang nag-aalaga ng native kasi talo ka sa pagkain, talo ka sa time. Kapag ginawa mong paanakan, konti yung anak nila. Yun, mas matibay lang talaga sila sa sakit. So hanggang dito na lang po. Bye-bye po.